Okay, karong kabuntagon mga kaigsunan, magpadayon ta sa ato ang series sa churches in the New Testament. Nagpabilin ta sa the church in Corinth. This is part number 5. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message according to your will. And I pray that you will use me, empower me today, please. As I preach your word, O God, may you be the one to speak through me. And for your glory, we pray that you will cover us with your precious blood, O Lord, so that no disturbance could interfere sa among pagpaminaw sa imong mensahe karon. Salamat kay Lord sa kusog o sa health nga imong gi-provide today sa matag usa. And help us, Lord, to honor you in spirit and in truth today, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The church in Corinth, daghan natag na learn ani mga kaigsunan, and nasabtan na to nga ang church in Corinth is the very church nga mahisusama nato sa atong simbahan today. Pare-parehas gyud siya. Kung makita na to ang mga pagpabadlong sa church in Corinth, mausay makita na to sa mga pagpabadlong sa mga kasimbahanan today. Alright? So, atong ipadayon ang pagkat-on, nagpabilin ta, atong ipadayon ang letter B, the characteristic aning a church. Unya, nakahisgot na ta aning 5. We are now in number 6. They were abusing the gift of tongues. Well, actually, kani siya, periting taasa po ani mga kaigsunan, pero ato lang nang gitunga para dili na mo malumos. Kay paminaw na ko atong last Sunday, murag nalumos man. So, gitunga na to, ang first part ani karon o niya, sunod Sunday, ang second part, aning point number 6. Okay, so ang ato isgutan today, mga kaigsunan, sa pag-explain ni Apostle Paul, ngadto sa church in Corinth, nganong naa sila'y problema kabahin sa speaking in tongues. Una na kong ipangutana sa di pa tamo padayon, is speaking in tongues wrong? It's not wrong. Speaking in tongues per se is not wrong. Kay part man na siya sa gift, but it is not the best gift that Christians should desire. So mo nang gi-explain ni Apostle Paul, nganong gatutok man mo anang speaking in tongues. And even until today, there's a lot of denomination that is using speaking in tongues without learning. That is very wrong. Without learning. Alright? So, atong isgutan ang gift in the church. Mga gifts in the church, mga kaigsunan, kay part man siya, pero dili siya mao'y best good. Gi-explain ni Apostle Paul, letter A, tongues are not the best gift. So in 1 Corinthians, atutas Corinthians para ma-explain na to from the Bible, because we do not believe anything that we cannot see in the Bible. Alright? So we are what the Bible says. But when the Bible talks, do you believe? Will you believe? Will you stand for it? Mga igsoon, if you are going to stand with the Bible will surely stand by itself. The Bible stand, mga kaigsunan. Mao na kung mubarog ta sa Bible, makabarog jud ta. Bisag kinsa pa nang ikaatubang nato, makabarog jud ta, mga igsoon, nga maghimaya sa Ginoo. Now, in 1 Corinthians chapter 14, 1-5, diri gi-explain mga kaigsunan nga speaking in tongues, it is not that good or special or the best, mga igsoon, nga makuha na to isip gasa. In verse number 1, the Bible says, follow after charity and desire spiritual gifts. So, ang challenge ni Apostle Paul, you need to desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Mas maayo gyud ang pag-prophesy. Meaning, mas maayo ang pagpanudlo, mas maayo ang kanabitaw pagpitol o unsa pa na diha paghatag sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan. In verse number 2, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not to men but unto God. For no man understandeth him.
Howbeit, in the Spirit, He speaketh mysteries. So, di masabtan. When you speak in tongues, well, actually, kanang speaking in tongues, naagyod siya kanang makasabot kung naay na nag-iya ana nga language. Pero never gyud nga naay language nga la 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 la. Dili pwede na speaking in tongues nga mag la 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 bla 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 bla. Language ba na? Asa makitag language na kinsa may maka-interpret ana kung i-record na to na? Well, if you can see people using speaking in tongues, try to record their voices and try to find out who can interpret this, because it is a message, mga igsoon. So ningon ang Bible, pag sakto ang speaking in tongues, it will turn into mystery. Verse number 3, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Mo na nindot. When you prophesy, that's what the prophets use. They prophesy, they teach, they preach the word of God. Amen? In the Bible, we can hear a lot of prophecies. Dako kayong portion sa Bible nga prophecy. Mo na nga sa dihang imong itudlo ang pulong sa Ginoo na ay makasabot, na ay ma-edify, na ay malig-on mga kaigsunan, unya na ay ma-exhort, mga igsoon, na asay ma-comfort. So, depende sa panginahanglan sa tao nga naminaw. Rather than maminaw ka ng something that you cannot understand. Di ba? It is good for the person who understood what he is speaking. Pero, kung wa ni mo masabti, what's the use? When in verse number 4, the Bible says, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. But he that prophesieth edifieth the church. Kaya nakapanudlo man siya, mao na nga nahug mga kaigsunan, nga those who can speak in tongues, good for them. But it is not the best according to Apostle Paul. Mas rather not to i-desire kanang gift of prophecy. You can teach what the Bible says. You can teach the prophecies in the Bible. Makahatag ka sa mensahe. In verse number 5, I would that ye all speak with tongues. Okay, unta na. But rather, ingon si Apostle Paul, that ye prophesied. Mas ganahan si Apostle Paul nga kamao mo prophesy. In verse, padayon sa verse 5, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues. Except, na exception, he interpret that the church may receive edifying. Mauna. So, if you push yourself to speak in tongues in any churches, and you will say, I am full of the Holy Ghost, I can speak in tongues. Hallelujah. Tapos. Unya, unsa man to? Unsa man to? Unya, na-edify mo. Na-comforted mo. O na-shock mo. Napay uban style karon nga mangatkat og kisame. Muligid. Unya, ay hilabti kay full of the Holy Ghost. Unsa may masabtan na itong ligid-ligid, di ba? Bata na gaman niya. Angay bunalan. Are you following? So dili gyud na siya mao kana nakita na to karon, it is never like that. So ato padayon ang pagkat-uni, gi-abuse magud nila ang speaking in tongues. Mo na karon dapat mahibaw-an na to para kung makakita ta nga nag-speaking in tongues, oy di na mao. Amen. Makahibaw ta ba di na mao? Be interpret. I-interpret. Okay, letter B. Tongues benefits to no one by themselves. Di yun maka-benefit ang speaking in tongues. In verse number 6 to 12, i-explain ni Apostle Paul. In verse number 6, the Bible says, now, brethren,
If I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Di ba sa diyang manudlo, ang mga pastor, ang mga preacher, manudlo sila, mag-expect yun na ang pastor nga na ay resulta diha. Mag-expect yun na ang pastor that after the message, naagyo naka-learn, na na-touch, unya na ay mag-change sa iyang kinabuhi, na ay mo-serve. But ingon si Apostle Paul, if I'm going to speak in tongues to you, so may profit na ako ninyo. Wa makoy makuha, ana. Except, I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine. Na ay tumong, na ay topic, mga igsoon. Pero, kung kana lang speaking in tongues lang, without any topic or whatever, nga makatunan o ma-learn sa mga tao, sa may kapuslanan, ana, sa simbahan. We come here to church, we come to church to learn. We come to church so that we should know how to serve the Lord out there. Lapad kayong buluhaton, mga kaigsunan. Lapad kayo ang field sa Ginoo. Unya kung imong tan-awon, imong ipon pipilara kabuk mga Kristohanon diha ganang lakaw, unya nanudlo. May haplas tudlo. Nakasabot ta in every churches. Kung atong tagag ratio, mga kaigsunan, every week, makita nimo ang mga Kristohanon, they were so busy. Busy in what? Finding their life. But the Bible says, if you're running after your life, you're going to lose it. Bisan pa nakita nimo. But if you're going to lose your life for Christ's sake, you'll find it. Sa ato pa kini atong kinabuhi naara sa kamot sa Ginoo. Dapat ihatag na nimo sa Ginoo, ipangalagad nimo imong kinabuhi, makita nimo imong kinabuhi diha sa Dios. Amen. Ang gusto nimo, gusto ko mag-nurse. Unya ang gusto dai sa Ginoo, magdoktor ka. Di ka dako anang loss. Hello? Yan ay pagutanon kanang ang worst good daran ako tinguha. Makamigo kog driver kay ganahan ko magkonduktor. Nalimban ka imong dream, mga kaigsunan. Gusto ra nimo magkonduktor, unya ang plano day sa Ginoo nimo, himuon kang operator. Himuon kang ikaw tag-iya sa mga sakyanan. Unya imo ra gusto kapyot ra ka sa usa ka sakyanan, nya magsigig singgit. Di ba? Kay may kay kasamat. Sayang nga sa imong mat, oy. Talagsaon ra biya na kaysa bright og mat diri. Bulahan mo sa tanan. Di ba? Tungod sa calculator, gamay na lang ganahag mat. Yung sa verse number 6, now brethren, I come unto you speaking with tongues, walay masabtan. Bisag unsa pa ka bright, di gud ka kasabot kay ang Bible is a different era. Spiritual ni. Di ni pwede masabtan sa atong tawhanon nga panabot. Bisag unsa pa ka-bright, bisag doctorate pa ka diri. Mga igsoon, the Bible is God's Word. Can only be given to those who believe in God. To those who rely in God's direction. Mao na ang tagaan sa Ginoo wisdom to understand His words. Mao na ningon si Apostle Paul, way kapuslanan. Kung ako itudlo ninyo, dili masabtan. In verse number 7, and even things without life, giving sound, tanawa ha, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is pipe or harp? Ang kaning mga tao, wa kailag sa kanang instrument, gitar. Kaya mo mo ganay, kasi kanan, ana dito, unsa man na, gitarang dako. Di ba? So, dili ka ka-distinguish unless imo nang gikat-on mga igsoon nga kani harp day ni mo ni tingog sa harp day ay mao din ni tingog sa pipe. Di ba? So, ma-distinguish na nimo pero kung wa jud kay idea, dili nimo mahibawan. In verse number 8, for if the trumpet
give an uncertain sound. Who shall prepare himself to the battle? Oh, kuan karon ka ang tig-trumpet ba sa battle siya nga ganahan magkuog ka ng saxophone ako dadon. Ang mga sundalo naghuwat kay nabi yan ay signal. Unsa man ni attack na ni Di ba? Nabi ana kanam, di ba? Kada sa una naman na inig-trumpet nila na ay retreat, na ay trumpet for forward. Mo ito na ay kanang usa ka trumpeter mga igsoon sa mga sundalo. Ang gitudlo sa iya ha. At advance ra gyud pirmi, attack. Wa gyud siya tudloig retreat. Mo to nga kapildiho na sila. Nya ningon na ilang kanang commander nga retreat. You give the sound. Retreat. Wa man siya kibawg like I don't know anything else. Bulhod din siya. Attack! Nakadaog noon sila. Ang ilang commander, retreat na. Pero ang trumpeter, attack niya po. O niya ang commander ni Dagan, ang mga tao, ang mga sundalo, nang-attack mantanan. Daog noon. Mao na yung nakanindot, usahay di tatudlo ag retreat ba? Di ba? Pero ang kasagaran sa mga Kristohanon, ang nakatunan, retreat man kay wa pa kasugod. Ni atras naman daan. Di man ta siguradog makadaog bata. Di ta mo attack. Way pagtuo ba no? In verse number 9. The Bible says, so likewise, ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. So, mo nakita sa ato magbantay ta. Usay inunta nga kanang, uy, nindot nga ni simbahan na, full of the Holy Ghost, kay ang mga tao, kusog kay mo speak in tongues. Mo man lang ilahang kuan gyud. No, ilahang edge, kintahay, kana mga church ba nga ni-believe og speaking in tongues. Dahil kausa nakasuod ko, naglibog jud ko unsa man to ilang istorya, oy. Wa man jud ko nasabtan. Naapay, kuwang na lang, buwa ang baba ba? Wala nagkuyawa ni mga... Makuyawan ka, mapaakan ba? Basin ka mo, mga kuryoso o ka ng spiritual kuan ba? Nakasudsad mo ingon na. Kanang searching ka ba? Unsay tinuod nga simbahan? Nakasuod sa tingali mo eh. Unya na, unsay nasabtan ninyo sa dihang nag-speak in tongues na? Wala may ga-interpret. Ari na lang ta sa English. Kay makasabot man ta. Speak in tongues magyapon eh, kay Pilipino man ta. Unsay, in English na to, I speak in tongues. Tongue that could be understood. Diba? Gamit-gamit man ta. Usay, magtagalog ta. Di ba na atua? O, atua, nakapinoy man ta. Pero, ila na. Sa kanila yan. Ang atua, makalipong pod. Kaya ang makanindiri, mura kunutag mga galansiyang. Murag langgam nag-istorya ba? No, kupat lang ba? Labi na mga taga Negros may makanhi, mga Ilonggo. Grabe sa Cebu, oy. Paspa sa Manultis, mga tao dito. Di ba no? Labinag masuko, kupat lang ba? Hanoy. Sa Negros, man, bisag suko na. Malumanay, gyapon. Believe ko ano yung taga Negros, eh. Nagdinunggabay na good, patay ka na how? Ano natabo sa imo how? Natabo nga, nagtinga-tinga na. Unti ka sa ospital, gid. Paita ng atong lingwahe. Usahay kita, puro Pilipino, di magkasinabot. Mura po tag, naay mga speaking in tongues ba? Labi na kaning part sa Mindanao, o kaning part dito sa kanang Ilocos, kanang dito sa Kalinga, ingon na, awa na.
paong na ato ang understanding. Di ba? Niya kung mo na muwali diri, nga mutanan. Nga maganito dito sa Thailand nga ni wali ko English. Ang nag-interpret, Amerikano. Ang naong sa mga Thai ba? ang nag-in-English, Thai og naong. Ang nag-interpret, Amerikano. Di ka maglibog, anak. Mo ni lisod ni kaning speaking in tongues. Kung dili ka makasabot, ayaw ayaw paminaw kay it's no use. Wag use. In verse number 10, it may be, no? So many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Daghan na kayong lingwahe, pero never nga naay usa ka lingwahe nga walay pasabot. Tanang words naagyon nay pasabot bisag unsa pa nga klase nga language. Naagyon nay somebody nga makasabot. So mo na gidili nato mga igsoon ang pag suway-suway ani. No? Therefore, verse 11, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian. And he that speaketh shall be a barbarian unto me. Nga, ganaan ka maminaw na. Verse 12, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Mao na imong pangitaon, unsa man na klase nga gift, mao na imong i-desire, kanang maka-edify. Kanang makapalig-on sa simbahan. Ayaw nang kanang ikaw ray musikat kay nag-iisa ka. Di ba? Sa tanan, sa among the church, ikaw ray ka mao mag-speak in tongues kay may kay kab sa kung saan na mo ihaw-ihaw. Kani mga bana. Di gani ganahan mo tinil sa balay ko ang asawa mag-speaking in tongues. Bisan pag nakasabot sila, ha? Bisan pag nakasabot ba? Kay lahi naman nga lingwahe sa kasuko naman. Pagka magyaw-yaw na mga asawa, mga bana, ang kuna, ganahan ba mo pabilin? Lami ilakaw, no? Ayaw gyud tuguti, nga naay mulakaw, tungod kay naglagot. Di gyud na mao. Kana ba, lakaw ko, kay lagot kay ko. Pag-abot dito, naway mo kalagot. O nakita kaglaing kaatbang nimo. Makaguba na sa relasyon. Kung maglagyo mo, unya nag-away mo. Unya tungod kay nag-away mo, nag-iyahay mo. Layo ray usa ka tuig ninyo. Magkabuwag jud mo. Pero kung bisan pag kanang away ingon ana, pero mga kaigsoon na way lakaway, kapuyon naman mo. Ni kaman mo yun, gigutom na ka. Isa may digutom mo na na. Pero dara gyud nindot gitudloan man taan ni previously. Dag-adaan diri para walay away sa gawas. Are you listening? Kaya ang away una naa sa atong kaugalingon. Because of the two natures within us. The old nature and the new nature. So, sa diyang naluwas na natin new nature. The new nature needs the food, which is the Word of God. And the old nature is eating the food sa worldly. Kanina sa kalibutan ba? So, nanginabuhi nga kalibutan noon, ang unod. Pero ang Espiritu, gusto siya manginabuhi sa Espirituhanon. So, ang problema, wa makibasa-basag Bible, pertilig una ni old nature. Iyarang daog-daogon ang Espirituhanon. Moingon na Espirituhanon, musimba ko, kay luya na kayo. Moingon na ang imong old nature, hilom! Hilom. Uy, mahimo. Kaya nga naman, wa man isugot si old nature, ayaw kalimot, wala na tagtangas Ginoo.
Amen? Mana pataka pa kag paminaw, bisag kinsa na imong paminawon, basta nagtudlog Bible, bisag wa ka kasabot. Wa na nalipong imong Christian life. Nguna dili maayo mga kaigsunan nga maminaw ka ana something na walay para imo. Kanang dili pa sibo sa imong gikinahanglan. Ug naara na sa imong simbahan. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, diha gipadala sa Dios ang mensahe para nimo. And you have no choice but to listen and learn. Kay mo man ay reason ngano ang Ginoo naghimo sa church everywhere. Unya ano iyang gitudlo nga ang church should be kanang self-propagating. Naa siya iyang kaugalingong kinabuhi. Naa siya iyang autonomy. Mo man nagituyo man na sa Ginoo para ikaw diha mismo mabuhi mo. Eating the word of God. Ning grow mo, nakasabot mo. Mo na kung magsigit ta diri og istorya kanang di mo kasabot speaking in tongues, awa na. Unsa may kapuslanan ani? Puros ni mga ampaw nga Kristohanon. Murag dako pero inigdukdok buslot dito dayon. No, kabantay mo na. Naay mga kanang bungbong diha, ampaw. Pwede nindutas pintal, sinaw kayo, ninduta oy. Nagtaod bitog TV, pag ana sa driller, boom, ni diretsong lusot. Pinising ray gayo. Luuya na, daghan kay ngunana ka na magpahimo ka, substandard, hasta ang kanang kuan, ang simento, ampaw. Nagkakarkar tingali ng kuan. Kanang mason. Basta tagakarkar ba, tighimog ampaw. Unya, nag-change og career. Nag-construction. Nindot to prinsipyo sa ampaw na. Dako kay ginansya. Di man na pwede sa building. Di ba? Muna, dili na to tugutan kay ato ning responsibilidad to feed our new nature. So that the old nature cannot defeat the new nature. O, sumagod, di ba? Ang away naa diri sa sud. Nakakita ka, naglagot ka, sa diyang paglagot nimo, wa may ka nangaway diritso. Imo usa nang gipakibatukan diri sa sud. O niya, ikaw may nabatukan ni noon. Mao na ni gawas na. Pag gawas na sa imong kasuko, meaning napildi na ka diri. Pag kapildi nimo diri, nangaway na kaglain. O, pero kung imo tong nadaog from within, kana magisulti sa Galatians ba? The flesh lusted against the spirit and the spirit against the flesh, and they are contrary one to the other, so that ye cannot do the things that you would. So na kay angay buhaton. Unsa man na? Mo pasaylo, mo tabang, mo hatag, di ba? Di ni mo mabuhat tungod kay pildero na ang imuhang spirituhanong kinabuhi. Mao nang kita kinahanglan gyud ta tudluan. O karon, sa dihang nanudlo, di mo kasabot. Mo bito ni ang pastor sa dihang magtan-aw siya nga ang audience ba nga gasigal lang mata. Mangitag yung paagi unsaon pag yung pagpasayon. Kamo ba hinungdan nganong madugay? Kay mura man nigwa kasabot ni mga tawhana. O di pagitaan lang sa glain nga pasayonon pag yun nato so that you can understand. Amo na madugay samot. Ya, pwede na ta mo balhin sa ikatulo. Nakasabot na mo ito? No, nga, ang kanang speaking in tongues, wa joy makabenefit, ana. Di man sila kasabot. Letter C. Tongues always require interpretation. Always, ha? Always. So, panalitan na ay mag-speak in tongues, there must be an interpreter. Di ara problema. They speak in tongues together. Unya, one interpreter? How can he interpret bisag 20 lang kabuok at the same time? Kanang ganing mag-interpret diha og kanang sign language sa TV, makabantay ka, kanang naakay nasabtan gamay sa kanang sign language ba, di nila humnon. Kay ngano man, paspas magkayo. Kanang balita ba? Paspas kayo, niya usahay kanang inig masabtan nimo kanang aksyon nga naa pa uy wa pa man to gisulti wa na di na madala ilasad o sama abtan lang
Unya 20 ka buok nag-speak in tongues, dungan. Kinsa man maayuha nga ma-interpret niya para masabtan. O kung ang tanan nag-speak in tongues, kinsa may andam musabot. Kay bisan pagani nga binisaya ha, kitang tanan magwalita dungan Bisaya. Kinsa ato giwalihan? Kinsa may nag-receive sa knowledge? Wala. Muna someone will speak and another should listen. Kunyan, ang atong nakitaan mga igsoon, nga magdungan man sila speak in tongues say full of the Holy Ghost. Where is teaching? Walay teaching. Muna nag-require gyud siya interpreter. Muna dili pwede nga magdungan. Dapat na mag-speak in tongues, somebody will interpret. Ano ba? Naagi mo interpret, unyag dungan. Saan mo na? Muna, pasalamat ko ang baptist nag-practice ani. Muna, lisod kay ang baptist ni mo kanang kuti-kutihon kay mutuon manggod. Tepa. Naimin mo ato? Baptisma mo no? Nituon mo? Kumusta inyo pagtuon? Di ba ka nang magtuon, makatunong? Nganong di man mo katunong? Mo sa usay weakness sa baptist. Kusog mo amen, dili tinuod. Di ba? Kaya wa may iniminan. Nya kada bag amen, sagrado ba yan ang word? Mo na ay magpataka og amen in town. So arita sa verses 13 to 19. The Bible says, "Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret." So katong nag-speak in tongues, bisag wa siya interpreter, after siya mag-speak in tongues, let me explain. Ana dayon ba? O di ba? Kana malipay tanan ay mag-recite diri nya pagkahuman in English, let me explain. O di. Speak in tongues man to. Unya gi-explain, di na sabtan. O di raw instruction sa Ginoo. Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. No, bisag sa pag-ampo, why nakasabot sa imong pag-ampo? Wa. 15. What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with an understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. Kanang mo kanta, dita usa man yang gikanta, palitan nindot kaayo yang gikanta niya ang iyahang kuan nag-ininsik man. Ninduta sa tono na lang imuhang gikuan tono, ninduta sa tono oy. Pero unsa may lesson ato? Di ba? Nabide ka usa kani tinuod man ni nahitabo. Na ni special number dili na to so isgot angan ni special number mga kaigsunan. Ang gikanta wordly. Unsa ganito gikanta lang? Ha? Baliling? Baliling ba to? Perting lingawa sa pastor nga idara na ba? Amen! Praise the Lord! Praise the Lord. Kay uso-uso ba yan na kanang ilisag wordings ba? Oh. Ilisag wordings. Di ba ko na pwede kay ang Ginoo nagsulti diha, if you do something for the Lord, never use anything that is for the world. Mga tono, ingon na ba? Kanang old bottle gani, dili pwede butangag new wine. So imong palitan imong ikuan diha kanang Bohemian Rhapsody. Oh, nindot makena og melody. Unya ilisan nimo og wordings pang Christian.
Di ba? May ta backslider kay mama, uli na ta. Ano kay mga backslider? Wala, dagan uso kay na sa una. Nga ilisan og mga wordings, I do not agree with that. Wa nagyulaing nota diha nga magamit. Nga kanang presko pa nga madalit nato sa Ginoo. Di ba? So muna nga dili pwede nga dapat mukanta ka, makasabot sad ka dapat. Naay ni ampo, makasabot sad ka dapat. In verse number 16, else, when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? May tagbaptis, bisag wa kasabot mo Amen. 17. Amantay ha? Ready na mo? 17. For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. May kay ka mo pasalamat, may kay ka mo bisag sa prayer, pero wa jud ang mga tao wa makasabot. Unsay pulos? Ha? Unsay pulos? Way kapuslanan. Verse number 18. The Bible says, I thank my God, I speak with tongues more than ye all. Si Apostle Paul, ningon siya, I do that more than you. I know how to do it more than you. Verse 19. Yet, in the church, I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. Mas may pa lima ka pulong lang. Basta naa siya natudlo. Kaysa mo tudlo siya 10,000 words, nga may nasabtan. So, unsa ka importante ang understanding. Dako kasi factor sa pagsimba. So, naa ba tayong masabtan every time we come to church? If kung may tabo lang ha, if you do not understand anything, you better come to the pastor. Pastor, wa ko nakasabot aning dapita, pastor. Kalipay naman lang nako nga ipasabot na ako nimo kanang maayo. Ay kabalaka, di jud ka inom bugo day nimo brad. Di ba? Di ba sa school na ay tutorial? Diri na ay discipleship. Kay kung walay nagmatuto nimo, kinahanglan ikaw jud mangitag paagi nga mamatuto ka para matuto ka. Nakasabot ta? Kaysa magsige ra kag nga diha, ang imo rag yung nasabtan amen, wa gay ka kasabot unsay meaning. Unsay pasabot anang amen, basta maura mo pirmi madunggan. Di ba kanang mga bata pag usay madunggan nila pirmi, mao po ila isulti. Di ba? Kabantay mo sa atong mga bata ron, slang kayo mag-English. Nakadungog ko gahapon sa gipantanaw sa mga bata, mo na hinungdan mga bata ron slang kay mag-in-English. Kay tungod sa ilang gipananaw ba? Mo ilang kopyahon. English speaking na. Kaysa una ang tanaw na to sa TV, unsa may tanaw na to sa TV? Batibot. Di ba mga Tagalog man? Wala nga may kay mo Tagalog, ang mga karon nga generation nga madagko na. Pero ang mga bagong generation maay mag in English. Di sad kabaw magtagalog. Tungod na sa ilang gitan-aw, pirmi na associate nila ba? Oh. Karon diri sa simbahan, unsa na may imong na-adapt? Ang amen. Mamay pirmi nimo madunggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Para inyong kamao. Dapat dili ka na mga igsoon. Ha? So, ang pagtudlo dapat masabtan gyud. That is very, very primary nga requirement upon coming to church. You need to understand. Mao na wala ta nagpractice diri speaking in tongues kay
Ganong mag-speaking in tongues pa man nga, puros mo Bisaya din eh. Let's go to letter D. Letter D. Tongues are a sign for unbelievers. So, ato paminawon, ngano nakaingon man ani si Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 14, 20 to 25. The Bible says, Brethren, be not children in understanding. Howbeit, in malice, be ye children. But in understanding, be men in understanding. Unsay pasabot ni Apostle Paul? Kaning malis, kaning pagbata ang mubuhat, makatawa tag-apil. Kay cute kay ba? Cute kay ning renta para ilang edad nilang bato, nilang ada, unya magmalis sila ba? Kaya namang makatawa sila nga napakong ka, nadagma ka, imbis masuko ka, makatawa na nakag-apil. Kay kabantay ka ng bata, grabe kay malis na. Kung unsay may tabo nimo, mataga ka, mga tawa na sila. No? Pero sila ay mapakong, kanya katawaan nimo, masuko na sila. Pero, ang mga bata, ang makatawa, di ba, kanang magpa-slide-slide ta, katawa. Ganahan kayo sila masakitan ta. Ambot nga nun sila mga bata. So, mo na lang atong maabot bitaw sa una-una para lang muhilo mo hilak. Ano ba? Oh, dukduko na to atong ulo. More. Malis, okay lang na sa bata. Sa dagko, di na pwede. Di ba? Muna ningon si Apostle Paul sa 20, Brethren, be not children in understanding. Sa pagsabot, ayaw pagbinata. Pero anang malis, magbinata kaya dapat ayaw focus diha. No? Don't be serious kay mga bata. Wag yung seriousness ng mga bata sapagkat be serious in learning. But in malice, be children. Dua-dua ayaw kayo nagpakabalai. Howbeit in malice, be children, but in understanding, be men. 21. In the law, it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto these people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. Wherefore, tanawa, unsay iyahang husay, tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. So wala say kapuslanan kung tudluan nimo ang mga unbeliever ug kana bitawng how to give, how to care, para nila foreign language na. Para nila dili na mapuslanon para nila. They hated that teaching. So, ang tudlo dili para sa mga ang kaning speaking in tongues is a sign ngadto sa mga dili magtotoo. Pero ang kaning prophesying dili sa ni gina-serve para nila. Because it is nothing for them. Tudloan na nimo sila soul winning, kasabot ba na sila? Bisan pag grupos mga pare imong walihan, let's go soul winning! Soul winning. Soul winning. Wala na sa ilaha, di na sila kasabot unsay soul winning. Kaya according to the Bible, mga kaigsunan, di na tamingog sila na. Basta, those who are wearing white like sepulchre. No? They prevented men to go in sa langit because even they themselves cannot go in. Mauna, kasabaan nila pag maminaw ka gospel. Kasabaan nila kay ngano man, hadlok sila makasud ang mga tao kay sila di makasud. Mauna kita kung dili ta magkat-on gyud ani mga igsoon, dapat mag-uol ka. If you cannot understand the message, bisag Cebuano pa in English, ay ko ina di mo kasabot, may kay mo nanaog salida. Ha, inyong dagway nananas mga salida pirmi. Unya, manabi pa ka ikahuman. May imo pa ma-relate ang story. Unya sa mensahe di ka kasabot.
Dili ta kadawat ana no. So dapat nadyo kay masabtan. O karon, pag na kay masabtan, then apply it. I-apply nimo sa imong kinabuhi and you will see that you are growing slowly. Growing. But the unbelievers, mga igsoon, ang first message gyud para nila is salvation message gyud. If they cannot be saved, they cannot understand anything else in the Bible. Mao na. So, unsa may importante, mensaheng masabtan o mensaheng musikat ka? Mo nag-abuse nila ang speaking in tongues. Kay gusto man nila nga sila maila. Gusto man nila mo tatak mga igsoon nga sila full of the Holy Ghost. Ang uban dili, kay dili mo speak in tongues. Pero gibadlong sila ni Apostle Paul, ayaw mo pangingunana. God called us to go and to preach and to teach. Pasabot na lang doon ay preaching, somebody should understand the preaching. Kung mo teach ta, somebody should understand the teaching. Unsay purpose sa pag-teach kung di magkasabot? O, mangutan ako, ganina sa Sunday school, namoy nasabtan. Namoy nasabtan. O di, nindot ang pagkatudlo kay wala mag-speak in tongues si Brother Mike. Amen? Ang sayang people, namoy nasabtan, kasi naitudlo siyang people ganina. Si Ma'am Mariel, o namoy nasabtan mga young people kaganina. Oh, kay kung wa mo'y nasabtan, maglibog ko ninyo, teacher ko na. So, tungod kay tudlo man, gitudlo man, wa man, kung nagkirig-kirig na si Mariel diha, at dire si Mike, sa una lang, may mo biliba sa mong teacher, full of the Holy Ghost God, nang buwa kong baba. Tuho kong laway. So wala tana ha. Wala tana. Dili lang kay basig ma-abuse nato. Ay na lang gyud ana gyud. Kaniyon si Apostle Paul, better to covet, better to desire the gift which is prophecy. Teaching. Preaching. Ayaw na lang ng speaking in tongues. Muna, sa later nga pagtudlo, mga igsoon sa spiritual gift, wala na yun na, nasguti. Wala siya nasguti. Speaking in tongues. So, gibadlong ni Apostle Paul, di nato buhaton. Okay? Did you understand something? Atong ipadayon ang sunod ani. The same chapter, the same points. Ipadayon nato. Ang isgutan nato is about the church sad, ang order sa church. O nagibuwag nato mga igsoon because I want to explain clearly about sa order sa church. So karon hinaot pa nga namoy nasabtan, do wala taga-practice ani, but you need to understand that speaking in tongues is not allowed. Wag i-allow. Yung sa Apostle Paul, mas may pa, ayaw na lang na. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for the church in Corinth. We've heard a lot already, and I pray, Lord, that you will help us ng tanan namong na-learn, nakatunan, amo gyud na hinumduman para ma-apply namo sa among kinabuhi, and allow each and everyone, O Lord, to teach others also unsay nakatunan nila, because knowledge nga dili magamit, mahimo siyang stagnant, o makapahimo siyang garbuso sa usa ka tawo. So please help each and everyone to be a channel of your blessing, Lord, sa imong pulong, nga makatudlo gyud mi sa mga disciples namo, Lord, nga makakat-on gyud sila sa imong pulong. And please, Lord, thank you so much for the invitation. I pray that you will bless your people to come. Whatever nga ilahang na-learn, whatever nga imong gibadlong nila, whatever nga ilang need, Lord, let them come to the altar, O God, this morning to pray to you, to thank you, to worship you, O God, in spirit and in truth. Thank you, Lord. Once again, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you come? Why don't you...